Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayo muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko po na sa umagang ito ay tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Ngayon po ay August 3, unang Sabado po ng buwan ng August 2024 at welcome po sa 11:43 DZMR para sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Muli ako po si Dr. Jennifer Gatiwan C., your program host at kasama po ng Philippine Pediatric Society Northeast Luzon Chapter. Samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras at pag-usapan natin ang isang napapanahong usapin. So nasabi po natin kanina, no, unang Sabado po ng buwan ng Agosto. At alam niyo po ba na pag August ay we are celebrating breastfeeding. Ayan. Hindi lang po sa ating bansa but this is worldwide, no? Worldwide Breastfeeding Week po ang unang linggo ng buwan ng Agosto at National Breastfeeding Awareness Month. Ayan po, the whole month of August. Ayan. So this is a global celebration in support of breastfeeding. Bakit nga po natin pinag-uusapan to? At bakit po natin pinopromote ang breastfeeding? It has been proven that breastfeeding saves lives, no? So nakakapag-protect daw po ng kalusugan ng ating mga kabataan, lalo na sa mga tinatawag nating infectious or communicable disease. At yan po ang kailangan ng isang bata, lalo na ng isang sanggol, to have a best start in their life. Ika nga. No? Dahil yung unang 2, 3 taon o hanggang 5 taon po is very critical for the development of every child, no, sa kanilang physical growth, brain development at marami na pong pagsusulit o pag-aaral na na-prove na po na ang mga breastfeed compared to non-breastfed, ibig po sabihin yung mga pinasuso at hindi pinasuso ay magkaiba po, no? Mas malaki po ang positive impact or positive effect sa brain development ng baby ang isang batang breastfed. So the first 2 or 3 years of life have a lifelong effect on the child's future. So very critical daw yun kanilang unang 3 taon at ang impact po nito ay sa kanilang kalusugan, sa kanilang education, well-being, and earning potential in adulthood. Siyempre, panalo ka kung ikaw ay healthy, ika nga, hanggang sa iyong pagtanda na yan. So, optimal breastfeeding has the potential to significantly reduce child mortality. So, ibig sabihin, nakakapagligtas talaga sa buhay, no? More than any other preventive intervention. Scaling up breastfeeding to a near universal level could prevent 823,000 child deaths per year globally. So imagine mo, almost 1 million ang namamatay dahil lang daw po hindi sila na breastfed. Ito po ay na gawang research po ng The Lancet, isa po siyang kilalang scientific journal. Dahil doon sa studies nila, no, it has been proven that human milk is the perfect food for babies dahil binabawasan nito yung risk, no, for asthma, ear infections, obesity, type 1 diabetes, stomach infections, and yung tinatawag po nating sudden death infant syndrome. So, buhay talaga ng baby ang nakataya. And by supporting mothers to practice proper breastfeeding, around kalahati daw po ng cost po ng pagtatae o yung mga gastrointestinal diseases ay nababawasan. Okay? Naiibsan. And around 30% of respiratory infections could be avoided. So dahil po dun sa mas magandang proteksyon na naidudulot ng breast milk na nanggagaling sa mami compared to the milk formula. And of course, breastfeeding therefore has also been found to reduce the risk of childhood obesity and diabetes in children kasi this is more natural. So yun po yung mga advantages sa
baby. How about kay mommy? Anong advantage ng breastfeeding kay mommy? Inisip kasi parang sakripisyo, no? Ikaw yung laging nandoon para magpasuso, hindi ibang tao. Alam niyo po ba na breastfeeding is good for mommies in terms of reducing the risk of breast and ovarian cancer. So kung ito po yung nangungunang sakit sa kababaihan, no? Breast cancer. So kung ikaw ay breastfeeding, nababawasan daw ang iyong risk for having breast and ovarian cancer. At hindi lang yon, even for type 2 diabetes and high blood pressure. So again, that same journal, The Lancet, estimates that around 20,000 deaths from breast cancer death could be prevented annually through optimal breastfeeding. Sa ating bansa, no, ito po yung nangyayari sa ating bansa. Only 29% of babies are exclusively breastfed up to 5.9 months old. Okay, sa ating bansa. Okay? So, sa buong mundo, around 41%. Okay? So, bumababa. Kumbaga, sa 10 nanganak, no, after around 5 months, tatlo na lang yung nagpapasuso and the rest tumigil na. And so the WHO and the UNICEF, ito pong mga sikat na mga organisasyon na to na pro-health of our youth, they urge parents and caregivers to initiate exclusive breastfeeding and to continue breastfeeding for at least up to first 2 years or even beyond. Dapat daw we should be consistently provide the mothers the right information about the benefits of breastfeeding as well as provide supportive environment to breastfeed her baby anywhere, no? Especially at home or kung siya ay nagbalik na sa trabaho. Ayan. So, pag-uusapan po natin, no, breastfeeding 101. Ang mga certain mga concerns ng mga parents at certain tips. So, ang ating source po is of course, aside from the WHO, the UNICEF, meron din po tayong mga nakitang mga articles. This one is from OBGYN and lactation consultant po sa Minnesota sa USA, si Miss Amy Newman. So according to her, no, many new mothers find breastfeeding to be one of the most amazing acts of motherhood. Siyempre, di ba? It's a privilege na makapag-breastfeed. No? Yung mailuwal mo sa mundo at ikaw yung kanyang source of lifeline, specifically nutritional lifeline or nourishment. So it's very important to be honest about breastfeeding, no? Although it is a natural act, ibig sabihin, it's a natural instinct for a mommy to breastfeed. But sometimes, no, the milk does not always come naturally. Kasi niisip mo, paglabas, parang iniluwal mo din, no, lalabas pusa. Pero as a pediatrician, no, tuwing may nanganganak, lalo na sa mga first-time mommy, they are so anxious about breastfeeding kasi gusto nila agad, maibigay na yung best para kay baby. Kaso walang lumalabas na gatas agad-agad. So breastfeeding is one of the best things mother can give to their babies. At nung mga naunang generations, few years back, of few decades back, new mothers have their nanay, auntie, lola to mentor them, no? And help them, turuan silang mag-breastfeed. O kung minsan nga meron tinatawag tayong mga wet nurse na yung mga kapitbahay mo na nagpapasuso habang nagpapalakas pa lang yung nanay, sila muna yung parang substitute para kay mama na mag-breastfeed. So, technically, so it is a natural act, pero yung paglabas po ng gatas ay it takes effort. So ngayon, mas madami na hong nanganganak sa hospital instead sa bahay. And usually yung mga nanay nagkakaroon na sila ng mga short courses o yung mga parents on how to breastfeed. O kung minsan meron nga po sa internet or mga ganitong social media na mga source na magbigay ng information. Pero iba lang ho talaga yung hands-on information na nakaalalay yung mga coach, lalo na sana yung mga sila lola
Ang problema, yung mga baby boomers, marami na rin hindi nag-breastfeed nung sila ay nanganak. Okay? When you say baby boomers, yung mga nanay noong 1950s, 60s, and 70s, sila po yung mga yan. So, breastfeeding takes patience and practice. If you are having trouble na si baby ay mag-latch or kumapit, or you find that process is causing you pain, mas maganda ay magtanong, okay? Sa nurse, sa midwife, sa iyong OB, sa iyong pedya ni baby, or even sa iyong mga kamag-anak. Because as we've said kanina sa introduction, breastfeeding is good for you and your baby, but sometimes it is not a bed of roses. Dadaan sa talagang intentionality. Because this is the fact. Breastfeeding is a learning experience for both mother and baby. So, kinikilala nyo pa lang ang isa't isa. So, it is a natural activity, but it takes practice, which requires time and patience. And therefore, kumisan yung feeding pet sessions can take around 30 minutes or even longer, 1 hour, lalo na sa umpisa. And new moms need to remember that the process will get easier and babies will get more efficient in nursing. So, kung ikaw ay buntis pa lang, no? Maganda na sa iyong pagbubuntis, ay ito rin ang isang pag-uusapan ninyo ng iyong obstetrician, no? As early as around 6 to 7 months old, at months kang pregnant, humingi ka na ng detailed information, no? Sa iyong OB. Meron tayong tinatawag na prenatal breastfeeding classes na ngayon, no? Na meron lalo na sa Manila. Or sa mga midwife, ayan, sila po ay nagbibigay ng prenatal breastfeeding classes. Ayan, so ang first option mo talaga, ang priority pag ikaw ay nagbuntis is you should opt for breastfeeding. Ayan, dahil meron sa breast milk yung tinatawag nating colostrum, siya yung lumalabas even as early as 37 weeks. May mga ibang nanay na may kasi nasabi na may tubog na, may lumalabas na. So yun, pwede mo nang i-express yun kung ikaw ay isa sa mga mapalad na may lumalabas na. Pwede mo nang i-collect yun at pwede mong i-freeze, no? At pag ikaw ay nanganak, yun yung pwede mong i-defrost at yun ang pwedeng umpisang gatas na agad-agad ni baby rather than formula. Ayan. So, pwede yan ibigay through dropper or yung cup. Ayan. So, yun. Tapos, at the same time, maglalatch na para matutunan ni baby mag-suck. Ayan. So, eto yung mga kadalasang tanong ng isang nanay pag siya ay nagpapa-check up o kung minsan pagkapanganak. Ayan, yan yung pag nag-rounds na yung OB or yung pedia. Unang tanong nila, kailan po lalabas yung gatas ko? Yan. Bakit wala pa? Ilang oras pa lang. Ba't wala pang lumalabas? Kaya magpapareseta na yan ng formula. No? So, not all mother's milk, no, come out right away after delivery. Sometimes, on the average, it takes around 3 to 5 days after nanganak. Okay? So, yun yung sabi natin kanina, maswerte yung mga hindi pa nanganganak may lumalabas na. At yung unang lumalabas, yung tinatawag nating colostrum, ay punong-puno po ito ng protective antibodies that will help your baby's digestive system to develop na better. No? So yung colostrum in small amount, konting-konti lang yan, this will give your time to also coordinate with sucking and swallowing and breathing at the same time. So hindi nila kailangan magpakabusog. Ang kailangan lang ay matanggap nila yung colostrum. So yun yun. Next is, how do I know if I'm producing enough milk? Parang laging kulang, parang laging gutom. So most moms, no, will make enough breast milk kasi ginawa yan ng Diyos eh. Lalo na kung ikaw ay healthy mother naman. No? Unless ikaw ay malnourished. Okay? To make sure, ang titignan mo daw is yung diaper ni baby. Kung siya ay madalas umihi,
no? O nag-poops kasi dun sa unang buwan ay regular naman na medyo magpo-poop si baby around 5 to 6 times in a day. Lalo na kung talagang dede sila ng dede kay mommy. Yun. So yun yung malalaman mo, so may nadede, kaya may pinupupo. Yun. So lalo, eto pa isang tanong, lalo na sa first time mommy, tama po ba yung ginagawa ko? Naku, o kaya parang nag-LBM naman na maya-maya nagpupupo. So for the first time moms, kumisan kailangan lang nilang ma-reassure na tama yung ginagawa nila. Hindi nagtatae si baby. O kumisan yung tama ba yung hawak? Ayan. So actually yung tamang paghawak sa isang baby na bagong panganak is yung chest to chest, tummy to tummy. Ibig sabihin, magkaharap yung dibdib nyo, magkaharap yung face to face, ibig sabihin, harap-harap talaga, para hindi nahihirapan si baby mag-suck. Hindi yung nakalingon siya. Okay? So, talagang harap-harap. At mas maganda is skin to skin contact. Yun, para mas tama. Okay? So, si baby iyak na iyak, parang laging gutom. Paano ko malalaman kung gutom na siya o gusto lang niyang magpabuhat? So, nasabi natin kanina, no? First 2 weeks to first month talagang gustong-gusto nilang nakakarga lang. Imagine mo, siyam na buwan kang nandun sa uterus ni mommy. So, yun yung comfort zone mo, tapos bigla nilabas ka. So, newborns, sometimes gusto nilang laging nakakip-kip muna. But technically, they also have to eat at least 8 to 12 times during the 24-hour period. So, technically, every 2 to 3 hours, gutom sila. So, watch your baby, not the clock. Ayan. Dahil meron cue pag sila ay gutom. No? Yung una, nagro-root sila, parang may hinahanap sila na instinct yun. O kaya yung kamay nila, sinusubo nila, o parang hinahanap nila yung nipple ni mami. So, cue na yon. Pag hindi ka nag-offer, last sign is yung iiyak yan. So, pag nagwawala na, ibig sabihin, nahuli ka na. Okay? So, talagang gutom na yan. So, it's important to try to feed your baby before crying starts. So, dapat para kang nakabantay sa kanya 24/7. At ang magbabantay ay si Mami, hindi si Yaya, hindi si Lola. Ayun. So, role yan ni Mami dahil magbe-breastfeed siya. Okay? So, it can be difficult to calm a crying baby. Okay? So, kailangan i-latch mo. No, bihira yung na-overfeed sa breastfeeding babies. Mas na-overfeed yung mga bottle-fed babies. Isang concern ng mami, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. This is one of the most common reason sa ating bansa. May trabaho ako, kailangan kong bumalik in so and so months, average 3 months. Kaya hindi na ako magpapasuso para hindi ako mahirapan. Actually, dun pa lang, talo ka na. Kaya ka nga nagtrabaho for you to be ready as a mom. Pero kung mas priority mo na yung trabaho over i-career etong pagiging nanay through breastfeeding, talo na si baby. Okay? So, mas maganda pa rin na nag-breastfeed ka at least even for a few months, no? And right now, meron na tayong mga na-pass na law na supporting breastfeeding even in the workplaces. Pwede ka mag-breast pump, ayan, para maipon mo yung gatas. Actually, sa ibang bansa, may mga breastfeeding room pa nga no? Talagang si baby ay andun. Kasama niya si mommy dun sa work. Actually, if gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun lang naman po talaga. Okay? So, breastfeeding doesn't have to be all or nothing na din naman. Speaking of mommies talagang who are determined to breastfeed even if they go to work. Okay? So, you can determine what works best for you and your baby. You can choose a combination of just breastfeeding pag nasa bahay ka. Like me, pag nasa bahay ako, pure breastfeeding sa akin yung mga anak ko noon. No? So, magkakaroon lang sila ng formula pag wala ako sa bahay. O kung minsan nga po, nagpapump ako ng gatas, which is this is the most common. So, breast milk pa rin yung naggatas ng anak ko. Nandun lang sa bote. Ayan, dahil nga po as a pediatrician, nagra-rounds,
not all the time. But in the first 3 months, exclusive breastfeeding po yung mga anak ko. Okay, so the most important goal is for our baby to be well fed, and we want new moms to feel that they have the tools and resources, the capability that they need to feed their baby and enjoy the process. Ayan, so kaya nga po nandito tayo tulad nitong programang Usapang Pangkalusugan para mabigyan ng support ang mga magulang. Okay, so these are some tips for new moms. Okay, so this is from the Johnson & Johnson or the JNTL Consumer Health Philippines. So, get an early start. So, after mong manganak, right after delivery, kasama to sa unang yakap, kailangan mag-latch na agad si baby. No? Para yung kanyang sucking instinct ay ma-promote na. Even though you won't be producing yung tinatawag na maraming milk na sabi natin kanina, may colostrum ka na pwede na niyang madede. And as you get an early start, make sure that you are properly positioned to each other to minimize soreness, to minimize neck pain o yung mga discomfort for you and your baby. So minsan the nurse, the midwife, even the doctors can help you with the proper positioning. At nasabi natin kanina, no? Nurse on demand. Hindi yan kagaya ng battle na kakabdede lang. So after 3 hours ka pa or 2 hours. Pag breastfeeding, no? On demand, lalo na sa unang 2 linggo. But after that, you get the hang of it, mararamdaman mo na yan. Even before magutom si baby, alam mo na nasisense mo na dahil mauunang mag-engorge yung breast mo. Naranasan ko yan. Na even before maghanap yung baby ko, nararamdaman ko na dahil yung breast ko, naglalabas na siya ng milk. So, pag chinek ko si baby, ayan, gising na siya, nakangiti, kaya bihirang umiyak si baby noon. Okay? So, speaking of engorgement, ayan. So, sa una, this could be hard and painful for a few days. Kaya isang dahilan to kung minsan bakit ayaw na ni mami mag-breastfeed, ang sakit pala. So, to relieve this, kailangan i-feed mo si baby as frequent as possible. Ayan, para ang mararamdaman ng katawan mo, oh, may demand. So, magpuproduce yan na magpuproduce para ma-sustain din yung needs ni baby. Ayan. So, kung masakit, apply warm compress to your breast for a few minutes before feeding si baby. This will stimulate milk flow. Tapos after, pwede ka din maglagay ng mga ice or cold compress, no? To relieve the pain after mong mag-breastfeed. Okay? So, sila baby, if you are breastfeeding and if you are healthy, ibig sabihin yung gatas na natatanggap ng baby ay already complete. They don't need any more supplements, no? They don't need sugar water. Tinanggal na yan. Nung unang panahon po, unang pinadedede, sugar water. No, this time around, diretso na tayo sa gatas. Okay? So, no other things ang ipapasok aside from breast milk. Dahil pag ikaw ay nagdagdag ng kung ano-ano, masisense ng katawan mo. Hindi ka na din magproduce ng gatas. So, delay the use of artificial nipples o beberon. Ayan, dahil nagkakaroon tayo ng nipple confusion. Ang dapat makilala muna ni baby ay yung nipple ni mommy. Yan, dahil pag inuna na yung chupon, ay wala na. Hindi na yan magdedede kay mami. Dahil yung chupon, ano parang fast food yan. Ika nga, mas gugustuhin na niya yan kaysa yung mag-e-effort siyang magsak kay mami. So, hindi na matututo. Okay? So, it's common for babies to spit up, yung parang aglungad sa una, but they will outgrow this. Mas common to sa bottle form fed compare sa breastfeeding. So, kung gusto mo lesser yung spit up, yung lumunungad, mag-breastfeed ka. Isang concern ng mommy is yung nagka-crack ang kanyang nipple, nagsusugat, no? Lalo na sa mga first time mom. Ayan, so dahil dito ayaw na rin nilang magpasuso, pero may ano doon, may tip tayo doon
para hindi matuluyang mag-crack o dumugo, no? Rinse with clean water after nursing, no? Gently cleanse regularly. Tapos, pwede mong lagyan ng mga ointment. Pinakamagandang ointment is doon sa mga nababasa nating source, mga virgin coconut oil, olive oil, or even your own breast milk. Pwede yan to lessen the cracking. Okay? At para ma-less din po yung infection or mastitis. And of course, mommy, eat right and get rest. Okay? So, you need an extra around 500 calories every day. So, kailangan para may nadedede si baby na extra calories. Do not drink caffeinated drinks or even alcohol dahil yung mga caffeine po pampaihi ho yan at mababawasan yung volume ng iyong gatas. Aside from that, drink plenty of fluids, around 8 to 10 glasses of water para dumami din yung volume ng iyong gatas. So, breastfeeding is appropriate even for children up to 2 years. Hanggang kaya mo kung even yan. So, as we conclude, no, the Bible says it all bago pa man sinabi nung Lancet Scientific Journal na mas healthy ang breast milk. Sabi kasi sa Lancet, no, major health problems can be prevented with breast milk. So, sinabi na rin daw po ng Bible nun, no, that we face major health problems that could have been prevented, no, just by providing our babies with God's nourishment, which is breastfeeding. Okay? So, si Lord, alam niya ang bawat pangangailangan natin, no? Mula pagkapanganak. Kaya nga, andyan agad si Mami dapat, no? To be intentional to take care of her baby. Okay? So, infant feeding is a blessing from God. It's a privilege. So, our breast is not just for sexual aspect, but being a mother, this is a blessing na tayo ay kaya nating i-nurture ang ating mga anak. Okay, so nung si Jesus nga daw po ay nagtuturo na siya, nung adult na siya, may isang babae na nagsabi kay Jesus, no? Blessed is the womb, no, that gave birth to you. Yun, and nurse you. So, pag nakakakita noon ng isang nanay na nagbre-breastfeed, a blessing indeed. Pero ngayon, parang ikinahihiyan na mag-breastfeed, nagtatago pa. God's design in breastfeeding is a privilege. It's a gift, not just for human, but even for all mammals, ika nga. Because it contains everything needed by the babies. It is even different kung ang isang nanay ay nanganak ng premature baby, yung composition ng breast milk daw ng isang nanay para sa kanyang premature baby is also different. And as the baby grows, in order to meet specific needs, yung breast milk, nagbabago din pala ang composition. So, breast milk is a living substance, no? So, dun palang miracle na. Hindi ka kailangang magtanong sa Opedia mo na, Doc, ano na ang ipapalit kong gatas kasi 6 months old na? Doc, ano na ipapalit kong gatas kasi 1 year old na? Ang Panginoon, alam niya, no? So, pag ganitong age, mag-iiba pa yung lasa, no? Unlike yung formula, iisa lang ang lasa niyan. So, breast milk is a living substance that could give every child the immunity protection that could support their optimal growth and development. Yung colostrum, the first milk, this will line the gut of your baby to create a seal or a covering against bad bacteria or bad bugs that will provide many other important functions. So, kaya nagkalat din ng probiotics ngayon dahil hindi na breastfeed si baby, wala na yung natural probiotics galing kay mommy. So, let's go back to breastfeeding, no? Sana sa maikling panahon ay may na-share tayong magandang aral tungkol sa breastfeeding. So, that's it po for today sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Nawa po sa sandaling panahon ay may inibigay tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol po sa ating paksa sa araw na ito. Ang dalangin ko ay mamuhay tayo ng malusog sa ating katawan at sa ating kaisipan. Abangan niyo po ako muli sa susunod na Sabado
para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Dito lamang po sa 1143 DCMR, a proud member of KBP, ating tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. Happy weekend po sa ating lahat!